Tatanong ko po yung sa Matthew 5, chapter 5, verse 30. Ang aliping walang kabuluhan? Hindi, Matthew po, chapter 5, verse 30. Pakibasa nga, 5:13. 30. 30, basa. At kung ang kanan mong kamay ay makapagpapatisod sa iyo, Ay, tapon mo. putulin mo. Oo. At iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa Ano ang tanong ko wala. rin, kapatid? Yung ano po, kung yung literal na kamay po ba yun? Kasi parang literal po yung ano eh, Ano na yan? tinutukoy doon. Pag literal na kamayan, dapat may mga Kristiyano ngayon, putol-putol na. Meron ka ba nakakita Kristiyano pinutol yung kamay nila? Hindi naman literal. Pag hindi hulog mo sa literal yan, kapatid, ano? Hindi, gumawa yung kamay mo, nakagawa ng kasalanan. Hindi, puputulin mo. Ano pa rin ang ipanggagawa mo ng mabuti? Wala na rin. Wala na rin. Mahirapan ka na. Kasi dalawa nagagawa niyan eh. Mabuti o masama. Kung ang kanan mong kamay nakakapagpatisod sa'yo, putulin mo. Ano ba ibig sabihin ng kanang kamay sa Biblia? Pakinggan mo sa 11:7 ng Sakarya. Basa. Sa abang ng walang kabuluhang pastor na nagpapabaya ng kawan, ang tabak ay sasapit sa kanyang kamay at sa kanyang kanang mata. Ang kanyang kamay ay matutuyong mainam at ang kanyang kanang mata ay lalabong lubos. Ayun. Dito may symbolic meaning yung kanang kamay at kanang mata. Ibig sabihin nun, yung pastor na pabaya, tamad, ang kanya ikang kanang kamay, matutuyo. Mawawala yung paggawa sa kanya. Kasi alam mo, sa Biblia, yung kanang kamay, larawan nyo ng paggawa eh. Igawa ikanin nyo ang inyong kamay. Kaya, isinisimbolize ng Diyos yung kanang kamay sa paggawa. Kung ang paggawa mo, ang ibig sabihin makakapagpatisod sa'yo, putulin mo yun. Hindi mismo itong kamay mo puputulin mo. Pakinggan mo ha, sa Colosas 3:5, ganito nakasulat. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Kita mo, pinapapatay yung sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Alin yun? Literal bang kamay yun? Tuloy. Pakikiapi, Pakikapit. karumihan, Karumihan. masamang pita, Masamang tita. masamang nasa, at kasakiman. Yan ang pinapapatay. Ano ba, masamang nasa yung mata mo, dukitin mo, alisin mo yung masamang nasa, ang ibig sabihin. Pero pag inalis mo yung mata mo rin, hindi ka na makakabasa ng Biblia. Di ba? Hindi ka na rin makakagawa ng mabuti. Pag inalis mo yung kamay mo, hindi ka na rin makakagawa ng mabuti. Di ba? Hindi literal yun. Yung ano ko, follow-up ko po, yung ano po ba yung masamang gawain po ba ng kamay, yung sangkap po ba ng katawan yun? Oo. Di ba? Nasa ibabaw ng lupa eh. Basahin natin 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Nota mo? Sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Dito mo nakukuha sa lupa yan eh. Di ba? Hindi mo naman nakuha sa langit yung pagnanakaw eh. Di ba? Nandito sa lupa yan, ang kasalanan nandito. Isinasangkap sa iyo yan ng demonyo. Tinuturuan yung kamay mo magnakaw. Tinuturuan yung mata mo mangalo niya. Di alisin mo yon, patayin mo yon. Hindi yung literal na mata, hindi rin literal na kamay. Diba?